Kagaya sa karanasan ng pinakilala naming biktima sa totoong buhay, kabilang sa mga ito ay identity theft, paggawa ng malaswang video, at iba pa. Silipin natin ang mga solusyon laban dito. Ito ang mga kailangan gawin upang maproteksyonan ng sarili sa deepfake na ipapaliwanag ni Police Captain Alex Jimenez. Siguro kailangan natin mag-undergo ng digital citizenship na nagkukondak ako noon, na kailangan tayo'y maging aware sa ating digital presence at magkaroon tayo ng empathy doon sa ating mga kausap, na kung ano yung nararamdam natin in person, yun din yung iparamdam natin doon sa mga kausap natin through online. Maging sensitive tayo sa mga nakikita natin at nakakausap through online. So, hindi lahat sila ay totoo. Mas marami sa kanila ang fake. I-ayos natin ang ating mga Facebook account. Lahat ng post natin, siguro friends only. O huwag tayo magpa-public ng post. Kung may mga nakatag sa atin, tagalin natin yung mga nakatag. Then, i-limit natin yung post natin sa Facebook. So, siguro may limit naman yun eh. I-block, i-add natin, i-lock natin yung ating mga account. Yun yung basic security na pwede natin gawin sa Facebook. So para ma-improve yung awareness natin, magtulungan ng private and public sector para maiwas natin. Kasi para sa akin, awareness ang 100% kailangan natin para makaiwas tayo sa mga cybercrimes. So hindi lang effort ng law enforcement, hindi lang effort ng national government, at least yung mga private sector tumulong din. Like yung mga social media natin, yung mga broadcasting natin, mga newspapers. Yan. At saka siguro yung family na rin. Yung family values. No? Don't talk to strangers. Yun. Public awareness is definitely a must, no? Kailangan talaga meron tayong information dissemination. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi pa, the ordinary Filipino, hindi naman siya ganun maalam tungkol sa teknolohiya, di ba? Diba? I'm a professional pero nababasa ko lang yung AI pagdating sa mga news. At kadalasan itong mga news na to galing abroad pa. So hindi natin iniisip na applicable na ba ito in a Philippine setting. Hindi pa, maybe iniisip natin baka sa US yan or sa Europe, pero wala pa naman sa Pilipinas yan. Pero actually hindi. Nandito na. I think that kahit naman wala tayong mga specific laws with respect sa deepfake or artificial intelligence, they have to proceed. They can still proceed to file their complaints. Okay? Nandiyan naman ang ating mga kapulisan, PNP, nandiyan naman ang ating mga National Bureau of Investigation, because if they file these complaints, they're setting precedents. Precedents na pwedeng magamit later on. Maaring hindi pa ganun kabigat ang maipapataw na penalty, na parusa. No? Baka very minimal pa lang yan. Pero itong mga cases na to, pag sinasampa kasi sa ating mga prosecutor's office, sa ating mga courts, judges, okay, na-enlighten ang ating mga authorities. And, well, of course, they learn to realize the need to further amend our laws and improve our laws. Kasi kung walang magrereklamo, syempre, hindi pag-aaralan ng ating mga mambabatas yung mga ganitong senaryo, no? Itong deepfake and the use of artificial intelligence could really harm someone. So, pwede itong maklasify as a serious offense under our criminal laws. And another thing is yung penalties. Kasi even if you look into the cybercrime laws, I was looking at the cybercrime laws, prison mayor ang penalty. Prison mayor is about 6 years to 12 years imprisonment. Okay? I think kung nagiging rampant na ang violation
commission of crimes through the use of technology like deepfake. I think it's about time we have to upgrade para magkaroon ng ngipin yung ating mga batas. Sa tingin ko, kulang na yung 6 to 12 years na penalty. Baka pwede nang maging mas mabigat, like pwede siyang maging 12 to 20 years na kaparusahan sa mga those who will violate these laws. Ang ibang bansa tulad ng South Korea, Australia at Japan na ilan sa mga bansang may pinakamataas ng kaso ng krimen gawa ng deepfake ay may batas na tungkol sa deepfake accountability. Bagaman may ilang House Bill na ang itinalaga laban sa AI at deepfake related cases, wala pa ring opisyal na naipapatupad ng mga strikto at tiyak na batas laban dito. Senyalis na rin ito ng Pilipinas na umaksyon dahil sa mga tumataas ng kaso ng deepfake sa bansa. Siguro as of now kasi, since medyo bago-bago pa nga ang AI, mas magandang gumawa na sila ng laws about it kasi nga sobrang alarming. Tsaka sa mga iba ring matatanda na di aware. So for me, mas maganda, mas anong punishment din mas malalang punishment din para sa kanila. Yun nga, apart from maglagay na ng bagong batas, siguro mas maganda na mag-educate na rin. Kasi for now, normalized talaga siya, ginagamit siya for entertainment. So, ayun, sana kahit yung matatanda or kahit yung mga students like us, meron silang proper education na kung ano yung mga bad effects ng using AI. Para sa mga hindi pa aware with sa word ng deepfake is, pwede natin itong makita sa mga YouTube channels kung meron mang nagkukwento about this. And after that, being aware is, i-apply natin yung mga knowledges natin, in-share natin yung knowledges natin with our families and friends para mas maging aware sila and mas mapalawig yung ating knowledge with this and makatulong tayo sa ating community. Siguro maging aware na lang sila kasi sobrang easy na kumbaga ma-fake news ka sa deepfakes, parang ganun. Sana po mas mag-initiate sila na malaman yung mga bagay na ganito and huwag nila paniwalaan lahat na nakikita nila online kasi super dali na mag-manipulate ngayon. Malinaw ang mensahe. Kailangan na natin maging alerto at edukado sa digital na mundo. Panahon na rin para kumilos ang gobyerno at gumawa ng malinaw at striktong mga batas laban sa deepfake. Mas gumagaling na ngayon ang deepfake. Kaya ang hirap nang malaman kung ano ang totoo at hindi. Hahayaan lang ba natin ito magamit sa masama? O tayo na mismo ang gagawa ng aksyon? Magtulungan tayo, maging alerto at impormado para sa ating kaligtasan at seguridad.